Once again, good morning Macnayab, Alex Tree Life nagbabalik. Marami tayong lure na pare-parehong kulay, so yung iba, subukan natin kulayan. At ito naman ang gagamitin nating kulay, Createx Colors. Ito yung mga pang airbrush. So bago ang lahat, alisin muna natin ang nakakabit na treble hook para hindi tayo masaktan o masugatan bago natin ito kulayan. Ayan na, naalisin natin. So ilikpit na muna natin isa-isa. At ang unang step na aking gagawin, lalagyan ko ng masking tape ang mga area na hindi ko gustong tamaan ng pintura. Yung mata, dilaw at itim. Sa bandang uli, titignan ko kung maganda ito at kung hindi, papalitan ko siya ng artificial na eye o artificial na mata ng lure. Siguro magtataka kayo bakit ako maraming lures na pare-parehong kulay. Ito po ay naibigay sa akin. At nagpapasalamat ako sa nagbigay sa akin. Pero ngayon, susubukan ko rin na kulayan ng ibang kulay. So ayan, tapos na tayong lagyan ng mga masking tape, yung mga bagay na dapat takpan. At gagamit din ako ng effect ng net para ito magmukhang kaliskis ng isda. Ang paraan ng paggamit nito, babalutin ang isda o yung lure ng net, ngunit kinakailangan to mahigpit at kapit sa kanyang katawan. So gagamit ako ng mga panipit para ma-secured na husto ito. Sa totoo lang, ang cute ng pang-ipit, napakaliliit. Dalawang kulay ang gagamitin natin, isang shade ng red at isang shade ng green. Sa shade ng red, mag-umpisa tayo ng yellow at sa shade ng green, mag-umpisa tayo ng light green. At matapos ang yellow, papatungan ko na siya ng konting shade ng red. At dun sa shade na green, lalagyan ko na siya ng almost black gray. At matapos kong makuha yung gusto kong shade ng red, ay lalagyan ko na rin siya ng dark shade. O ayan, satisfied na ako. Medyo kontento na ako sa kulay. So tatanggalin ko ng net at ngayon kukulayan ko naman yung ilalim ng lure. So parang gusto kong lagyan ng konting orange o mamula-mula ang kanyang tiyan. So lalagyan ko siya ng manipis na shade ng orange. Itong mga kulay na to ay tinatawag na transparent color. Hindi siya opaque. So lalagyan mo siya ng manipis na kulay, mapapansin mo pa rin, lumalabas pa rin yung kintab ng lure o yung metallic na color niya. Okay, sa pangpinali natin, dadagdagan ko ng light shade yung tiyan ng lure para lalo siya magmukhang natural.
Matapos ang kulay, aalisin ko na lahat ang mga dinikit ko na masking tape at scotch tape. Oops! Parang hindi natural ang kulay ng mata. So, palitan ko ito. Lalagyan ko ito ng fish eye o yung mga nabibiling mata ng isda sa paggawa ng lure. So, ayan. Medyo mas mukhang natural. Kasi yung kanina parang nandidilat. Lalagyan natin siya ng 2 coats ng 2 parts epoxy na clear. Para pag ginagamit natin ito, lalo siyang matibay at hindi siya basta-basta masisira sa tubig. Hayaan matuyo ng magdamag ang epoxy bago idikit ang mata ng isda. Wow! Natapos din natin mga kanayak. Maraming salamat sa iyong panood. At kung di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman at palambig. Pakipindot yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Salamat ulit at God bless us all.